Hi, Sir Ron! Alright, ayan, nandiyan na nga tayo, alis na nga. Ayan, sabay-sabay nga pala kami. Shout out sa tatay natin. Hinatid kami hanggang mo. Thank you po. Ayan, nasa Manila na nga kami. At tiyara, nasa Moa na nga kami. Alright. Yan, may pa-pretties pa. Lunchtime na yan. So, kakain muna kami kasi mga gutom na gutom. After namin kumain, nag-decide kami na mag-ice skating para sa natitira naming oras. Ayan, naglalagay si Sean ng kanyang sapatos at ayan, dahil siya ang aking Prince Charming, siya ang maglalagay sa akin. So, papunta na kami, tatlo nga pala kaming mag-ice skating, si Gab, ako, si Sean. Ayan, si Sean, napakagaling. Pro na talaga yan siya. Ayan, habang nandyan ako sa gilid, pumunta yung dalawa sa akin. After that, uwi na kami, papunta na kaming FAU para manood ng Carne Asada. Ayan, sila Mara and Ariel naglalakad sa Mall of Asia. Ayan, walk trip kami lahat. Si Denzel, ako, si Sean, si Ariel, si Gab at si Mario. Ayun, nakikipagtawalag pa kami sa taxi kasi ang mahal. Tapos ganyan kami sa loob, siksikan talaga, literal. Hindi na makahinga, kalahating puwet lang ang nakatupo. Ayan, nakarating na kami sa FAU. While waiting, bigla na lang nag-alarm ang FAU na lumilid doon, so nag-evacuate kami. Instead of corne, nanood na lang kami ng Bonifacio and Antonio Luna ng palabas. Hi guys! So today, I'll be reviewing the General Luna's movie directed by Gerald Darroch. Isa ito sa pinakamakapangyarihang historical film sa Pilipinas. It tells the story of General Antonio Luna during the Philippine and American War. It was full of passion, betrayal, and patriotism. Sa umpisa pa lang, around 45 seconds, makikita na agad yung assassination ni Luna. Ang ganda ng opening kasi kahit alam mo na yung ending, curious ka pa rin kung bakit nangyari. Then, around 10 minutes and 4 seconds, may intense transition from a calm conversation to a big battle scene. Sobrang galing ng ending at sound effects dun. Isa pa sa highlight ay yung confrontation scene around 1 hour, 3 minutes and 20 seconds kung saan inaway niya yung mga tao ni Aguinaldo. Kita mo yung galit at frustration at pagmamahal niya sa bayan all at once. Pero syempre, may konting flaws din. Around 47 and 10 minutes, napansin ko medyo biglang transition ng scene from meeting to another discussion. Parang nawalan ng flow sandali. May parts din sa gitna na medyo mabagal dahil sa mahabang dialogue. Pero visually, ang ganda pa rin.
Bawat shot may meaning, especially yung lighting at camera angles na nagpapakita ng intensity ni Luna. Overall, General Luna movie is powerful and emotional. Hindi lang siya tungkol sa history, kundi reflection siya ng leadership at unity ng mga Pilipino hanggang ngayon. For me, bibigyan ko siya ng 9 out of 10 solid acting, strong message at nakakagising ng damdamin ng makabayan. So next, let's talk about Bonifacio, ang unang Pangulo, directed by Enzo Williams. This movie tells the story of Andres Bonifacio, the leader of Katipunan, and how he started the fight for independence. Sa simula pa lang, around 1 minute and 10 seconds, may modern day museum scene na nagko-connect sa present at past. Ang ganda ng idea kasi pinapakita na relevant pa rin si Bonifacio ngayon. Then at 10 minutes and 4 seconds, grabe yung scene ng execution ng Gombursa. Sobrang emotional at nagpapakita kung bakit lumaban ang mga Pilipino. Around 1 hour 15 minutes naman, makikita naman yung confrontation ni Bonifacio at Aguinaldo's men. Isa to sa pinaka-intense scene. Ramdam mo talaga yung betrayal at injustice. Pero tulad ng ibang films, may part din na off. Around 32 minutes and 50 seconds, medyo bigla yung transition from meeting to battle scenes. Parang nag-jump cut. Sa 45 minutes and 10 seconds naman, medyo mabagal na dahil puro speeches, pero bawi naman sa visuals. Ang ganda ng lightning sa 15 minutes and 30 seconds sa Katipunan. Initiation, very symbolic. Parang sinasabi na kahit dilim ng panahon, may liwanag pa rin ng pag-asa. Robin Padilla really nailed Bonifacio's courage and heart. Bonifacio, ang unang Pangulo movie is emotional and inspiring. Pinapakita lang nito na hindi lang si Bonifacio bilang hero, pero bilang tao na lumaban kahit alam niyang malalabanan din siya ng sarili niyang kababayan. Medyo uneven yung spacing minsan, pero overall, ang lakas ng impact. I'd rate it 8.5 out of 10. Sulit panoorin, lalo na kung gusto mong maintindihan ang tunay na diwa ng revolusyon. Ako po si Espa. Panoorin niyo ko. Dito ba? Say hi!